Nung nakaraan pa ulan ng ulan pero ngayon pa lang nakapagsopas. Panay talaga ang antay ko kung may mag-a-announce na walang pasok dahil ang lakas pa din talaga ng ulan kaninang madaling araw at baka kako walang pasok pero wala talaga nag-a-announce kaya ayun totoo na talaga may pasok na. Mayat maya talaga ang silip ko dahil baka kako na late lang si Mayor ng pag-a-announce pero wala talaga. At dahil maulan pa din talaga eto naisipan ko na magluto ng sopas para sa almusal namin at almusal ng mga anak ko bago pumasok sa school. Sa kakaantay ko kung may mag-a-announce na late pa kami pero ang aga ko naman nagising. Tapos kanina nung nagluluto ako ng sopas, iniisip ko talaga na parang may kulang sa ingredients ko. Yun pala itlog. Pero pwede namang walang itlog pero para mas kompleto, inilalagyan ko talaga ng itlog kapag nagluluto ako ng sopas. Kaya lang kanina nakalimutan ko talaga. At naalala ko lang talaga nung kumakain ako. Hindi pa nga din ako nakakapamlansya ng mga uniform ng mga anak ko kaya habang nag-aalmusal pa sila, eto pinalansya ko na muna ang mga uniform nila. At pagkatapos nila mag-almusal, ayun naggayak na din sila tapos sinatid ko na at pagka-uwi eto naglinis naman ako ng bahay. Magluluto pa nga din ako ng pang-ulam namin para sa tanghalian at bago nga ako magluto, ito naghugas na muna ako ng mga pinggan dahil ang hirap nga kumilos dito kapag ganitong tambak ang hugasin. Buti na nga lang sumisilip na talaga si Haring Araw at umiinit na talaga pero hapon na talaga uminit kaninang madaling araw hanggang tanghali umuulan pa din talaga dito sa amin. Pero ngayong hapon uminit na, sana magtuloy-tuloy na at wag na muna mag-uulan. Para naman maayos na ng asawa ko ang bubong namin dito sa kusina dahil tumutulo talaga dito. Sira na kasi yung plasing at kailangan na talaga palitan. Pagkatapos ko nga maghugas ng mga pinggan, eto nagluto lang ako ng tinolang manok. At dahil ang lakas nga ng ulan kaninang tanghali, sabi ko dito sa asawa ko na siya na lang ang maghatid ng pagkain itong grade 1 ko. Tapos ayan, hindi ko pa pala natatakpan ng maayos itong lagayan ng ulam. Kaya ayan, natapunan tuloy ako. Buti na nga lang kahit sobrang init ng sabaw hindi nalapnos yung balat ko. Sobrang kapal kasi ng balat. At buti na lang din wala dyan yung bunsuhan ko dahil kung nagkataon baka natapunan siya ng mainit na sabaw. Pagkaalis naman ng asawa ko, naglinis naman ako dito sa sala. Sobrang kalat nga dito sa sala dahil nagpunta nga dito yung mga kapatid ko. Kasama ulit yung makukulit nilang kambal. Kaya ayan, sobrang kalat talaga. Yung mga gamit nga na pinagkakalat nila kagabi, dito ko lang talaga ipinatong sa ibabaw ng cabinet. Pinapunta ko nga sila dito sa bahay at sabi ko nga bibigyan ko ng diaper at saka wipes yung kambal. Tapos yung iba kong gamit na hindi ko na ginagamit, pinadala ko na din sa kanila. Ganon lang talaga palagi, kahit sino talaga welcome pumunta dito sa bahay, basta wag lang mangungutang dahil wala talaga akong ipapautang. Lahat naman tayo may kanya-kanyang pangangailangan. Pagka ganitong napakadami din talaga naming bayarin buwan-buwan. Dahil pagkakatapos ng isang utang, nako, mangungutang na naman. Utang is life talaga. Okay lang naman mangutang, basta ang importante, responsable tayo sa pagbabayad at yung inuutang natin, dapat sa maganda din talaga napupunta. Pagkatapos ko nga maglinis sa loob, dito naman ako sa labas naglinis. Tapos etong ginawa kong dishwashing liquid kahapon, isinalin ko na sa lalagyan. Matyaga talaga ako sa paggagawa ng dishwashing liquid dahil mas nakakatipid talaga ako kapag ako lang mismo yung gumagawa. Kaya palagi talaga akong may stock na ganito.